gumagalaw at bumabaan. Walang ginagawa, walang pakialam, walang balak na tumayo at sumunod. Walang mata, walang tenga, walang tinig na lumalabas sa bibig. Walang paninindigan. Isang basura, basura sa bansa. Tinatakot, hinahaaran, hinahain. Iyan ang basura. At ang kabataan ay busabos ng palayo. Ang kabataan ay lumulubog, nang lumulubog, nang lumulubog, natutulog, natutulog. Gisingin mo ang natutulog mong kaluluwa. Pwede pang bumangon, pwede pang lumaban, pwede pang magbago. Katulad ng ating mga ninuno. Silang naniniwala sa ating kakayahan. Silang nagsabi na tayo ang pag-asa, pag-asa ng bansang Pilipinas. Huwag nating wasakin ang kanilang paniniwala. Huwag nating hayaang mapunta lang tayo sa wala. Huwag nating sayangin ang mga buhay na inalay para sa ating bansa. At ang sinasabing basura, baguhin natin ang maling pananaw. Lahat tayo ay may isang sigaw. Nagbabaga, nag-aapoy, nagliliyab. Iyan dapat tayo. Puno ng pangarap, nakatuon sa tagumpay. Iyan ang kabataan dito. At sa ngayon, ikaw at ako, sabay-sabay tayo. Hindi titigil. Hindi susuko. Hanggang sa malaman ko kung sino ako. Hanggang sa magiging kagamit-gamit ako. Hanggang sa mayangat ko ang bayan ko. Alam mo na kung sino ka? Alam mo na kung sino tayo? Ako, sila, ikaw. Sabay-sabay nating isigaw kung sino tayo. Mga kabagong kabataang Pilipino. Mga mahal ko na kaklase, kami ay pakinggan. Tenga at mata ninyo ay aming kailangan. Sa paksa namin, tiyak kayo'y maniligang. Kaibigan o magulang, sino ang mas maaasahan? Ating salubungin na masigat ng karapatan. Ang ating mga makata na makakapanayam. Unay, gusto kong bumati ng isang magandang umaga at sana'y ako inyong subaybayan sa aking hinaharap na hamon. Ako ay naniniwala na ang kaibigan ang mas dapat asahan sapagkat ang kaibigan ay isang kapatid sa buhay na ika'y sasamahan. Sira ang tutukuman, kaibigan ay laging nandyan. Mga mahal kong kaibigan, huwag sana nating kalimutan kung sino ang nagluwal at nag-aruga sa atin dito sa sanlibutan, na kahit talikuran man tayo ng mundo, sila'y palaging nandyan, handang magbanat ng buto para sa ating kapakanan. Ang mga magulang ay higit pa sa isang kaibigan. Ang pagmamahal nila sa atin ay lagi tayong pinapatnubayan. Dalawang bibig ay nagpapagilas ng kanilang pambihirang talento. Paniniwala nila ay naiparating ba sa inyo? Mga madlang nakikinig, pakiusap ko sa inyo. Naway kasama tayo sa buong diskurso. At ang kanilang mga aral na binigay ay itagan ninyo sa bato. Kakaning titik man ang tingin sa iyong sarili. Sa mata ng kaibigan, ika'y bagay na di mabibili. Ang isang kaibigan ay parang pader na iyong masasandalan sa oras ng kagipitan at kalungkutan. Kaya huwag kang mag-atubili sa iyong kaibigan, pagkat kamay nila ay laging nandyan. O Diyos ko, imulat mo ang kanilang mga mata sa katotohanan upang ako'y mabigyan ng pag-asa na may parating ko ang mensahe sa kanila na bumagyo man ang problema, sa magulang tayo ay makakaasa. Suungin man ang kamatayan, sila'y palaging nandyan. Ang kasagutan, di kailangang sambitin. Hayaang ang puso ang magkingking. Sa inyong paglakbay, sa inyong mga daan, bigyang pansin ang mga paksa tulad ng ating pinag-usapan, mga paksang pampamulat ng ating mata at kaisipan. Mga mahal kong madla, natapos na ang balagtasan, kidlat sa bilis kung sa oras na dumaan. Sa tanong na kaibigan o magulang, sino ang mas maaasahan? Naway na sa kamay ninyo ang kasagutan.
gusto mo ipagawa, nandito naman ako. Okay lang ako, anak. Kaya ko naman. Sige na, late na ata ako na yun. Pumunta ako ng trabaho. Sige, mag-ingat ka. Ako na, bye-bye! Nay, ano ako? Alam mo ba, Nay, may bagong cellphone yung kaklase ko. Bakit alam? Gusto ko rin ng bagong latest na iPhone. Anak, pwede mo munang mag-isa yung cellphone mo kasi wala tayong pera pang minimum. Pero Nay, yun yung gusto ko. Gusto ko ng bagong cellphone. Gusto ko yung latest. Sige. Anak, hindi natin kaya yan. Wala tayong pera pang bili. Ewan ko, yun na nga lang yung gusto ko. Hindi mo pa maibigay. Ay, Nay. Oh, bakit ka nagbibilang ng pera, Nay? May bibilhin ka ba? Kasi anak, kinakasya ko ito sa mga pagkain natin sa darating na linggo. Huwag kang mag-alala, Nay. Baka sa susunod na araw sa sahod na rin ako. Bibigyan kita, Nay. Sige anak. Kailangan ko kasi mag-ipon anak kasi may pinabibili yung bunso mong kapatid. Yung bago daw cellphone. Anong cellphone, Nay? Sinasabi niya, nakita niya daw sa classmate niya. So, nag-iipon ako ng pera para pambili ng cellphone ng kapatid mo. Nay, huwag mo munang isipin yun, Nay. Kasi mabibili rin natin sa susunod pag makasahod ako. Sige. Huwag mong isipin yun, Nay. Baka magkasakit ka pa. Sige. Sige, Nay. Dito muna ako, Nay. Mag-ingat ka. Opo. Saglit lang. Oh, ikaw pala Mare. Mari, pwede ba kitang singilin sa utang mo ngayon? Mare, pwede ba sa makalawa na lang? Wala kasi akong pera. Pero Mari, kailangan ko na kasi. Sa susunod na lang, sige, hahanapan mo ng paraan. Magbabayad talaga ako. Sige, Mari. Pagbibigyan mo na kita sa ngayon. Sige, salamat. Sige, Mari. Paalam. Marami na akong utang. May cellphone pa na gusto ng anak ko. Marami pa kaming utang. Ano ba yung gagawin ko? Kahit masama na lang yung gagawin ko para lang sa mga anak ko. Pasensyahan mo na ako, Panginoon. Kailangan ko talagang gawin to. Tingnan natin. Bas mo, umingat, please. Yan, bakit parang ang daming tao? Parang may nasagasaan. Tingnan ko na. Ang kwarta? Inay! Inay ko, inay. Inay, ano nangyari? Inay. Inay, ano nangyari? Anak, ito na yung pera. Mabibili mo na yung gusto mo. Huwag ka magsalita ng ganyan. Inay! Inay, gumising ka! Inay! Huwag mo akong iiwan! Nakita mo na? Anong nangyari sa ating na nagdala sa kagustuhan mo? Namatay siya! Ate, parang ako muna Mamamayag mo ng tawad mo ang kamatayan ng ating ina. Mapapalik mo ba siya? Di ba hindi? Ate, hindi ko naman sila. Hindi ka mapapatawad.
Si Mami yung may kasalanan, ha? If I know, hindi kaya ng tatay mo lahat ng problemang dumating sa kanila. Kasi olas yung tatay mo, nag-abroad dati, hindi naman kaya, nakulong. Kasi mahina yung tatay mo. Wala! Si Mami pa rin tumayod para maayos ang buhay natin kahit wala siya. Kasi mahina yung tatay mo. Tulad mo, mahina. Di ba? Walang ginagbat yung tatay mo. Kaalis na nga. Sige, lainin mo ako kung gusto mo. Basta huwag na huwag mo insultuin si tatay dahil walang ginawa si tatay kundi mahalin kayo kahit ang hirap na hirap ninyong mahalin. Arlene, bawiin mo ang sinabi mo. Bawiin mo, Arlene. Kung ayaw ko, bakit? Anong gagawin mo? Sasaktan mo ko? Eh, mahina ka naman eh. Hindi mo yung kayang gawin. Hindi kami mahina. Talaga lang ha? Sige, saktan mo ako! Saktan mo ako! Saktan mo ako! Hindi kita sasaktan, Arlene! Wow! Bait-baitang! Analisa Kerubin, bait-baitang rule. Loser kayong dalawa ng tatay mo. Loser, loser. Sige, saktan mo ako! Saktan mo ako! Hindi kita sasaktan! Hindi kita sasaktan! Ay, at dumating din. Hindi ako makadala-dalaw kay Mami dahil sa'yo. Pinuntahan ko lang naman si Tatay Arlene. Bakit mo siya pinuntahan? Siya nga nag-iwan kay Mami. Sabi ko nga doon mang-uwi. Dahil yung tatay mo, katulad ng ibang lalaki ni Mami. Hindi yan totoo, Arlene. At kung alis man si Tatay, hindi mawawala ang suporta niya para sa kanila. Tsaka, kung alis man si Tatay, may dahilan siya kung bakit niya ginawa yun. Importante si Nanay para kay Tatay Arlene. Hindi ganun si Tatay para iupitawan niya si Nanay. Sis Mary, dami na ako sa kwarto ko. So, teka, anong sinasabi mo? Kasalanan ba ni Mami? Ha? Si Mami ba may kasalanan kung bakit siya umalis? Si Mami ba ang masama, ha? FY no. Hindi kaya ng tatay mo ang lahat ng problemang dumating sa kanila. Kasi, ulat yung tatay mo. Nag-abroad dati, hindi naman pala kaya. Nakulong, kasi mahina yung tatay mo. So wala. Si Mami pa rin kumayod para maayos yung ating buhay. Kasi mahina yung tatay mo. Wala. Walang binagbat yung tatay mo. Makaalis na nga. Sige, isuturin mo na ako kung gusto mo. Basta huwag na huwag mong isuturin yung tatay ko kasi wala siyang ibang ginawa kundi mahalin kayo kahit ang hirap-hirap yung mahalin. Bawiin mo sinabi mo, Arlene! Bawiin mo! Kung hindi ko bawiin, anong gagawin mo sa akin? Saktan mo ako? Sige, saktan mo ako! Alam ko naman na mahina ka at hindi mo magagawa. Hindi kami mahina! So talaga lang ha? Hindi ka mahina? Sige, saktan mo ako! Saktan mo ako! Sige na ako saktan, Arlene! Wow! Bait-baitan! Annalisa Kilvin, Best Actress and Pretending Role. Bait-baitan! Loser kayo ng dala ng tatay mo. Loser! Loser! Sige, saktan mo ako! Sige na mo ako! Sige mo ako! Ang binibining tumalo sa hari. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Ang Binibining Tumalo sa Mahal na Hari. Mula sa Ang Mga Kwento ni Lola Basyang ni Severino Diaz. Ang Binibining Tumalo sa Hari. Noong unang panahon sa isang kaharian sa Tondo ay mayroong dalagang balita sa ganda at talino. Anak si Sharai ni Tasan na isa sa mga utusan ng hari. Maraming binatang naliligaw sa kanya at isa na rito ang anak ni Dato Abdul. Alam pa ninyo bawal dati na magpapangasawahan ang dalawang taong hindi magkauwi sa lipunan? Ngunit hindi mapigilan ng Dato ang pangingibig ng kanyang anak kay Sharai. Hindi po lamang kagandahan niya ang nakabighani sa akin, kundi pati na ang kanyang mabuting ugali at katalinuhan. Sabi ng prinsipe sa Dato. Nabuo ang isang plano sa Dato. Dadaanin niya sa pagsubok ang binibining. Inutusan niya si Lamukon. Hindi ito dapat na malaman ang inuman. Utos ng Dato. Nanginig sa takot si Lamukon. Para na rin kasi niyang anak si Sharai dahil anak ito ng kaibigan niyang si Tasan. Masiglang sumalubong si Sharai kay Lumukon nang makita ito sa bungad ng kanilang bahay. Ipinagutos ng mga lalabang na nagpuin ko ang pagpipili ko ng 12 putahe.
kaya ng parusa kapag hindi mo nasunod ang utos. Parang kinurot ang puso ni Lamukot sa dalang balita. Hindi naman napawi ang sigla ng binibili. Tinanggal niya ang kaineta sa buhok sa kainabot kay Lamukot. Pakisabi sa mahal na dato na buwis mo na yung naging dalawang pinggan at panalo ang aming painuha upang ipaglagyan at ipagkuha ang naging dalawang putari ng tiklik ng lumutin. Sagot ni Sharai. Lamukot! Muling pinabalik ng dato si Lamukot kinabukasan. Ipinagutos ng mahal na dati na ipagpalit mo ng ginto ang tumpang ito. Me! Ibalik mo sa kanya ng buhay pagkatapos. Parang nasasamid na sabi ni Lamukot. Kinabukasan, inanggitan ni Sharai ng balahibo ang tupa. Ipinagbili niya ang balahibo kapalit ng isang garapitang dito. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kaharian ng dato upang isauli ang tupa ito at ibigay ang dito. Humanga ang dato sa katalinuhan ng binibini, ngunit hindi pa doon nagtapos ang kanyang pagsubok. Lamukot! May sakit ang dato at nangangailangan ng gatas ng lalaking kalabaw para siya ay ibalik. Ikaw, Sharai, ang napili niya maghanap nito. Pinagpapawisan sila Lamukot sa matinding utos ng dato. Samantala, nagpasabi noon ng dato sa buong kaharian na walang sinumang maliligo at maglalaba sa ilog kinabukasan dahil maliligo siya. Nang gabi iyon, kinatay ni Sharai ang alagang baboy sa balik ng kanyang ama. Maagang maaga, kinabukasan nagtungo na siya sa ilog upang labhan ang balik na puno ng dugo. Galit na galit ang dato na umago sa kanyang pinagliliguan ang dugo. Ipinag-utos niyang hulihin ang taong naglalaba. Nagulat siya nang si Sharai ang nadakip ng mga gwardiya. Ano ang dahilan at naglalaba ka ng banig? Hindi mo ba alam na ipinagbawal ko ang paglalaba at paliligo ngayon? Sabi ng dato. Paumanin ko, mahal na Datong Abdul, ngunit hindi ko dapat ipagliban ang paglalaban ng banig na pinanganakan ng aking ama. Mahinahong sagot ni Sharai. Hindi maaaring ang anak ng lalaki! Nanlaki ang butas ng ilong ng dato sa katwiran ng binibini. Kung gayon po, hindi rin maaaring magkaroon ng gatas ang lalaking kalabaw. Sagot ni Sharai. Hindi nakaimik ang dato. Pumalakpang, pumalakas ang puno. Ipinigay ang mga Ibinigay ni Dato Abdul ang kanyang basbas upang may pakasal si Sharai sa prinsipyo. Alam niya magiging katuwang sa kanyang anak ang matalinong binibini sa maayos na pamamalakad ng kanilang bayan. Ang binibining tumalo sa hari.